Pilipinas, ang oras po natin, 6:41. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama niyo na po ngayon, ako po si Attorney Cam. DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, hindi tayo magpapatalo. Nakapag-post na ba ang lahat? Yan, syempre, ako hindi pa eh. Mamaya pa ako magpo-post dahil gusto lamang po naming magpasalamat sa ginanap na 28th Golden Dove Awards dahil hindi naman po naghakot, hindi naman masyado. Mga 10 lang pong ibon, Golden Dove Awards ang naiuwi ng ating istasyon. Thank you so much! Grabe, isang karangalan po talaga na mabigyan po ng prestihiyosong award na ito mula po sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kasama po na pinarangalan po, no? Bukod sa DZRH, yung mga kapatid na istasyon din natin, katulad ng radyo natin at ng Easy Rock. Siyempre, bagitin ko na, ang DZRH po ang tinanghal na Best AM radio station dito po sa Metro Manila. Next, sige nga mga RHTV, anong susunod natin dyan? Kasama rin po na nanalo ay ang programang Damdaming Bayan ni Lakay Deo Macalma at Elaine Apid bilang Best Public Affairs Program dito po sa Metro Manila. Sige nga, kayo nga mag-flash dyan para basahin ko na lang. Pwede ba, RHTV, para makita rin nila yung mga pinanalo ng ating istasyon. Ready ba kayo dyan? Congratulations din po sa Radyo Henyo Best Science and Technology Program. Ganon din po ang Best Radio Drama. Ito po yung Juan Tamban by Miss Marilu Jacob. At congratulations din po, pasok din po no sa Best Culture and Arts Program, ang Tula at Awit para kay Jose Rizal. At syempre, Best Radio Station Public Service Announcement, yung ating El Nino, love you nak. Yung ating El Nino series, naaalala nyo po ba yun? Love you nak, basta may nagganon po. Yan, nanalo rin po yan. Thank you so much. At nag-uwi rin po ng mga sikat na mga individual ng ating istasyon bilang Best Science and Technology Journalist. Congratulations kay Sir Angelo Palmones. Best Public Affairs Program Host naman po, Miss Milky Rigunan. Siyempre, Best Public Service Program Host ang ating Wonder Woman, Miss May Binauhan. At ang ating Best Field Reporter, kauna-unahang nakatanggap siya ngayon ng Golden Dove Awards, si Miss Giselle Ricafort. Again po, muli po, congratulations po sa DZRH. Siyempre, batiin na rin natin yung kapatid natin na istasyon, ang radyo natin. Nanalo po sila bilang Best Music Radio Jock, si Miss Brenda Valera. At ganun din po ang ating kapatid na istasyon na 96.3 Easy Rock.
Sila naman po ay nagkamit ng The Perfect Remedy 96.3 Easy Rock Best Promotional Material at ganoon din po sa kanilang Best Special Program. Uy, gusto ko rin to, yung Friday Classic nila. At congratulations din po dahil pumasok naman as finalist ang 101.1 Yes FM. Yay! Grabe! Again po, yan po ay pasasalamat ng istasyon sa mga tagapakinig natin na laging tumatangkilik sa atin. Best AM radio station, no? Ang DZRH. Maraming salamat po. At ganoon din po sa ating mga hurado na masusing pumili. Maraming entries po ang nagbigay dito po sa ating KBP Golden Dove Awards. At ilan lamang yung pumasok sa finalist. At bilang finalist po, malaking karangalan na po iyon. Kasi naging finalist din po yung Best Variety Program, yung Nightlife. Naging finalist din po yung sa may public service, Best Public Service Program, ang Operation Tulong. At marami pang iba, no? Pero muli po, nagpapasalamat po ang DZRH. First time namin talagang humakot ng award sa Golden Dove. Thank you so much. Ayan, pasensya na po, pinagmamalaki namin kasi talagang proud na proud kami. Muli po, taos-pusong pasasalamat po sa lahat po ng mga tumatangkilik po sa DZRH. At ito po isang magandang regalo. Alam niyo po ba kung bakit? Magse-celebrate na po kami ng 86th anniversary namin. Sa July 15. Kaya napakagandang regalo po sa istasyon natin itong mga awards na nakuha natin. Thank you! Anyway, ang topic po natin ngayon, may kinalaman po, ipagpatuloy na natin yung usaping bilihan sa property dahil nung Wednesday, pinag-usapan natin yung mga nagbebenta ng property na mga co-heir pero hindi naman sinasabi sa kanilang mga co-heirs, di ba? So doon nag-aaway-away. Pero ang tanong, ang topic natin ngayon, kung ikaw buyer po, dapat mo bang bilhin ang property kung namatay na ang nakapangalan sa titulo nito? So usually, again po sa mga nagbebenta, yung mga ng properties, tas yung mga agent or nangungumisyon, o kaya naman yung mga sa Facebook, kasi marami po yan sa marketplace, hindi naman sila license sa broker pero mga ahente at sinasabi po nila na clean title. Pag ganito po ang sitwasyon na bibili ka ng property, hindi nakapangalan po doon sa buyer yung title, halimbawa doon sa magulang nila na namatay na, hindi po yan clean title na masasabi pa kasi marami pang mga gagawin dyan. Kasi kung halimbawa hindi po yan na-settle or may isa pong tagapagmana na hindi pumayag na ibenta ang property, hindi po yan mapapalipat sa inyo, Ang clean title itself, syempre bukod doon sa nakapangalan sa buyer, dapat wala rin po siyang mga annotation, wala siyang mga encumbrances. Annotation, yung mga nakalagay po doon na hindi siya naka-mortgage o kaya nakasangla, hindi rin po siya under pending litigation. Ibig sabihin, itong property na to ay hindi sasagot kung sakali mang matalo yung may-ari ng property sa isang civil case, At ganun din po, dapat wala siyang mga encumbrances. Halimbawa po, itong property na ito na isettle pala, pero kailangan sundin po yung tinatawag natin na parang 2 years, Kasi kung may maghahabol dyan, hindi po magiging, hindi matatransfer. Kung na-transfer man sa inyong property, maaari pa itong makansela. So may mga ganun pong mga sitwasyon, kapag bibili po tayo ng property, kailangan aware po yung ating mga buyers dahil sabi ko nga sa inyo, kapag maglalabas po tayo ng pera, dugo pawis, paghihirap, at ayaw naman natin na masayang yung property yung pera na ibibili natin ng property. So gusto natin na nasa ayos. So itong topic natin ngayon, maganda po sa mga buyer, ganun din po sa mga seller at mga agent.
na nagkakaroon po ng mga bentahan ng properties. Kung wala ka man property ngayon, huwag ka mag-alala, pwede ka pa rin makinig. Malay mo, law of attraction, di ba? Hindi mo masabi. Balang araw, magkaroon ka ng property. Or, kung gusto mo naman na halimbawa, magkaroon ng extra income, why not, no? Kasi yung mga iba nating mga kababayan, ginagawa nila tong source of income, no? Yung mga nag-aahente, no? Or yung nagpo-post, no? Tapos sila yung nakokontak ng ating mga buyer. And then, ang ginagawa nila po, pag nakontak na, pinapakilala si seller, no? At si buyer, at usually sila na nag-uusap. So, a-appear lang si ahente kapag yun na, bayaran na. Siyempre, may commission siya dyan. So, malaking bagay din po ito, no? Kapag wala po kayong masyadong ginagawa, freelance, no? Pwede po kayong magbenta through social media platforms kasi dyan yung usong-uso. Tsaka marami pang iba, no? Kung hindi man yung mga refer na tinatawag, referral, di ba? So, sila na nag-uusap doon, yung seller tsaka yung nangungumisyon. Again, wala namang masama, basta ang layunin naman maibenta ang property. Pero, ang gusto rin natin yung buyer natin ay hindi mahirapan sa pagpapatitulo. Alam niyo po, napakabilis lang po gumawa ng deed of sale, magbayaran, pero yung pagpapatransfer po ang mahirap. Kung hindi po kayo aware doon po sa mga sitwasyon na kung saan ay itong kausap ninyo na hindi siyang may-ari ng property, bagamat siya po ay tagapagmana, akala nyo maililipat sa inyo ang title. So, dapat po aware po kayo ng mga dapat gawin kung bibili po ng property pero yung may-ari po ay patay na. Pero sa katanungan na maaari bang bilhin ng property kung patay na ang isa sa may-ari or dalawa no dun sa may-ari na nakapangalan sa titulo? And the answer is yes. Pwede pa rin naman pong bilhin. Subalit kailangan po ng mga signatory na kung saan kailangan munang magkaroon ng settlement of estate. Lagi nating napapakinggan yan, yung settlement of estate. Kaya nga po, di ba, karamihan po dito, sabi ng mga kliyente ko, bakit ba hindi itinuro ito nung college kami o kaya nung high school? No? Kahit simpleng basic lang pagdating sa property. Hindi naman po siya talaga na ituturo no, sa mga klase. Kasi po, ang usually po talaga ang mga abogado, no, yan talaga sa subject nila, meron yan, law on sales, properties, land titles and deeds, no, pinag-aaralan natin yan. Yun nga lang, no, hindi kasi siya basta-basta I mean like, aminin naman natin, hindi lahat ng kababayan natin ay nagkakaroon ng property. Majority pa rin po ng mga ibang kapitbahay natin o kaya yung mga kamag-anak natin na walang sariling bahay, nagrerenta pa rin po sila. So, nagiging lang naman po, importante ito kapag halimbawa ay ikaw ay may pera, nakaka-LL, nakakaluwag-luwag, may kamag-anak sa ibang bansa, abroad, gusto bumili ng property. Kasi pang pagbili ng property, hindi po ito basta-basta, maglalabas ka talaga ng malaking halaga. At kung hindi ka ganoon na nakakaalwan sa buhay, ang hirap po talaga, no? Ang kagandahan lamang po dito, kahit yung mga seller natin, kung hindi man sila nakakaalwan, pero merong mga properties na naiwan sa kanila ng kanilang mga ninuno, kanilang kamag-anak sa probinsya, ng mga ekta-ektaryang lupa, kailangan aware din po kayo sa ganito. Paano kung gusto nyo ibenta na lang yung property ng magulang ninyo, 'di ba? Tapos you realize, no, naka-title kila nanay at saka tatay, pero patay na. Tapos yung binibenta nyo, no, and then yung mga buyer, umaatras. Ayaw namin bilhin yan kasi hindi pala nakapangalan sa'yo, mahirap yung process na yan. Kung mapapaliwanagan nyo sila kung paano magpa-title ng maayos at masisiguro ninyo na maililipat sa kanila ang pangalan ng titulo, I'm sure, di ba? Bibilihin nila yung property. Pero shoutout muna tayo, magandang gabi po. Mamaya, no, talakayin natin yung bebenta ng property
At kung saan ang mga tagapagmana po ang magbebenta ng property na ang kanilang mga magulang po ang siyang nakapangalan doon sa title ng property. Teka, shout out muna tayo. Magandang gabi po sa mga nanonood sa atin sa DZRH News Facebook Live. Live din kami sa DZRH News Television ha. Good evening po kina Flor B. Fernandez, Florence Regalo. At nanonood po siya sa May Laguna. Happy weekend! Jerry Sumagaysay, TV Motoron, Cesar Boy Petrache, nanonood naman po dyan sa May Makati. Richard Galit, sabi niya, good PM Attorney Cam. Ayan, favorite ko po ang radio station na ito, ang DZRE. Salamat po. At nanonood po sa mga taga Marilao, Bulacan. Nandyan si Rogelio Clara Jr., Tristan Wyatt, Gulay, Evitz Escueta. Ganon din po, shout out na rin po kila Mama Jovita Papa Will at saka kay Nanay Connie and Tita Erlinda Agloco. Magandang gabi sa iyo dyan. Ganon din po, nakikinood sa atin through Facebook Live, Mel Aquino, dyan sa may Liloan, Cebu. Good evening. Mel Aquino, sabi niya, number one, DZRH, thank you so much. Raquel Alpasan, Moonbeats, magandang gabi po, Joseph Abalos, Celestina Borromeo, Boboy Puertos, Miraflor Madino, at ganun din po si Violeta Sembrano. Ayan, happy Friday daw. Babalik tayo, ilan po munang mga paalala dyan lamang po kayo ha. Kasama pa rin po ako po si Attorney Cam para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 6:58. Ang oras na Tanggap muna tayo ng report mula kay RH27 Noche Cacas, Service Road ng Baclaran. Sarado pa rin po para sa prosesyon ng Our Mother of Perpetual Help. Ang buong detalye RH27 Noche. Ito, Vice President. Noche? Hanggang sa mga oras na ito, sarado pa rin itong kahabaan ng Service Road. Mula doon sa may area ng Airport Road, patungo dito sa may bandang Heritage, sarado yan. Hindi makakadaan yung mga sasakyan dahil inilaan itong kalsada para sa prosesyon ngayong alas 7. Hinihintay na lang natin lumabas yung mahal na ina na laging saklolo. Yung saradong mga lugar, Attorney Cam, yung buong paligid nitong Baclaran Church, particular na yung harapan nitong simbahan sa may Service Road, sa may Ross Boulevard, yung Redemptorist Road, sarado yan. Tapos yung Quirino Avenue, yung bandang likuran ng itong simbahan, sarado yan. Hanggang doon sa may Airport Road, doon iikot yung mahal na ina ng laging saklolo. In place na rin dito, Attorney Cam, yung mga kapulisan at yung traffic enforcer, tinaniman ng mga tauhan ng Traffic Parking and Management Office. Kanina, kausap natin itong TPMO chief na si Ray Murillo. Sinabi niya na hanggat maaari, i-regulate na nila yung kalinisan sa paligid ng Baclaran Church. Hindi tulad ng mga walang aktibidad, punong-puno ng illegal vendors o yung ambulant vendors itong Baclaran. Kaya problema sila kung paano madiskartehan na lumuwag ito sa regular na araw. Katulad ngayon, may aktibidad, kaya maluwag. So sa ngayon ay any moment lalabas na itong Our Mother of Perpetual Help dito sa Dambana, sa Baclaran Church. After ditong mass na 6 p.m. ay napinangunahan ni Reverend Father Socrates Villegas. So mamaya magbibigay pa tayo ng update kaugnay nga dito sa gagawing prosesyon sa mahal na ina ng laging saklolo ngayong Friday evening dito sa Baclaran Church. RH27, Noche Cacas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27 Noche Cacas.
Magandang gabi po, Jam, ha? Diyan po sa may Alberta, Canada. Good evening po. Ruel Resio, sabi niya, magandang good evening, Attorney Cam. Congratulations po sa inyong lahat sa buong DZRH, Best AM Radio Station. Tapos sa Love You Nak. Ay, kilala ko to Sabi niya, siya daw po ay masugid na laging nakikinig kay Miss Jackie Resio. At gandang gabi din po kay Narcisa Agustin. Si Maria Ina, sabi niya magandang gabi po, nanonood po kami dito sa Maya, Tanza, Cavite. Ganon din po sila, good evening din po sa may Calbayog City, Samar, sina Narcisa. At syempre, yung mga iba pang nanonood sa atin sa DZRH News Television at sa DZRH News. Pinag-uusapan po natin kung ano ang gagawin kung halimbawa dapat bang bilhin ang property na nakapangalan po sa yumauna yung title ng property. So, ibig sabihin, you're dealing with syempre, kailangan mga, legal heirs, baka naman po hindi yan heirs, baka na isang lalang tas binibenta sa inyo, ay mahihirapan po kayo kung bibilihin nyo yan. Kasi, tandaan po ninyo, kapag halimbawa ang property ay isinangla sa isang tao, hindi po siya automatic na may-ari ng property at hindi niya ito basta-basta pwedeng i-dispose, unless otherwise, magkakaroon ng foreclosure nung property. So, ganun po yon. So, I assume na yung nagbebenta po sa inyo, yung seller, ay mga tagapagmana po, Alam niyo po kasi, during our previous episode, alam niyo, sinabi ni Attorney Cam na kapag halimbawa po may namamatay na may-ari ng property, kailangan po mag-settle ng estate, ang mga naiwan na tagapagmana, bakit? Siyempre kailangan po ng BIR ng tax, 'di ba? Kasi po nakalagay sa batas natin na kailangan po bayaran po ang estate tax kapag halimbawa na may namamatay po na may-ari ng property. Ang problema po minsan dahil syempre nagluluksa po, hindi pa masettle ng maayos, at the same time dahil nga hindi sila aware na kailangan isettle ang property. Minsan na naantay nila na yung nanay nila paggalang or tatay nila paggalang, yung mga nabubuhay, hinantay nila na masawi bago pa sila mag-usap kung paano ang hatian ng property. Parang syempre, habang buhay pa si nanay o kaya habang buhay si tatay na naiwan, dapat walang gagalaw ng property, which is dapat po hindi, Again, basta may namatay na isa, kailangan po isettle ang property. So, yun po ang ginangyayari. Extrajudicial settlement of estate ang kinagamit po na dokumento para ma-settle po ang estate. At basta wala pong iniwan na last will, wala pong iniwan na utang, pagkakautang ang namatay, pwede pong ma-settle agad ang estate. Kasi po kung halimbawa may utang po na naiwan, kailangan bayaran nyo po muna yung pagkakautang bago kayo mag-settle ng estate. Kung ibibenta nyo man ang property, bayaran nyo muna yung creditors, bago kayo maghatian. Okay, ano naman po ang deed of sale? So, alam naman po natin to, very common. Deed of sale po kapag halimbawa ibebenta ang property sa ibang tao at ang mga may-ari ng property ay buhay, So, deed of sale. Yan ang ginagawa po. At usually, etong transaction na to, mabilis lang kasi na-identify mo si owner, na-identify mo si buyer, pag pinirmahan, nandun yung kung ano yung binibenta, ano ba yung subject property na binibenta, nagkabayaran, nagkausap na kung sino magbabayad ng capital gains tax, tapos pagdating sa mga documentary stamp tax, transfer tax, processing fee, sino na yon, So, kailangan inauthorize yung dokumento, tapos ang deed of sale. Ang deed of sale po at saka ang settlement of estate, parehong buwis yung percentage ng buwis ang binabayaran niya, 6% po yan. Dati medyo may scale, especially kapag mga settlement of estate. Pero ngayon, isahan na lang po yan, In fact, even the donation, kung halimbawa do-donate mo yung property, dati meron po yung graduating scale, pero ngayon, na rin po yan, 6% lahat. So, ano naman ang extrajudicial settlement of estate with deed of sale?
Eto na yung kadalasang nangyayari. Dahil nga hindi nakapag-settle ng estate, no, dahil nantay pa na si nanay na, naiwan, no, o kaya si tatay na naiwan, ay mawala muna sa mundong ibabaw bago mag-usap yung mga magkakapatid, no. Kung hindi man, halimbawa, may namatay na isang may-ari ng property, tas bago sila mag-settle ng estate, pinag-usapan nila, kaysa naman ipangalan pa yung estate sa atin. Kasi po ang settlement of estate ang dahilan po nito ay it's either ipangalan yung yung property sa mga heirs, o kapag nag-waive naman sila ng kanilang share, pwedeng mag-nominate sila kung kanino ibibigay yung property, kung kanino ipapangalan. Yung deed of sale kasi automatic papangalan sa buyer yan. So ngayon, kung halimbawang imbis na punta sila ng BIR, settle ng estate, tapos deed of sale, magbebentahan, para ma-save yung kanilang time. Time lang hindi yung tax liability. Para ma-save yung kanilang time, kung meron silang sure buyer, kunyari nag-usap-usap sila, benta na lang natin tong property para mapakinabangan natin. Kaysa naman na, kasi kung ayaw nilang mag-waive ng kanilang share at gusto nilang makakuha ng share dun sa naiwan na naipundar ng kanilang mga magulang, bentahan ang pinakamabilis para makakuha ng share. Ngayon kung meron ng sure buyer, may sure buyer na tayo, bibilin yung property natin, ano bang gagawin natin, no? Hindi kayo pwedeng mag-execute agad ng deed of sale. Diba? Kasi pag nag-execute kayo ng deed of sale, hindi yan tatanggapin kasi hindi pa na-settle yung estate, kasi hindi naman kayo yung may-ari Remember, sa deed of sale, ang may-ari at ang buyer, sila ang nag-uusap. Kung patay na yung may-ari ng property, hindi yan mabibenta unless otherwise, no? Magkaroon kayo ng settlement of estate tapos bentahan. At pinakamaganda na po dito, yung dokumento na sinasabi natin, yung extrajudicial settlement of estate with deed of sale. Ibig sabihin, kayong mga tagapagmana ay nag-uusap at nagkakasundo na isisettle ang estate, tapos ibibenta na sa third party. So, ibig sabihin, hindi na kayo bibigyan pa or hindi na kayo magpapatitulo on your own bago nyo i-transfer doon sa buyer. So, ang mangyayari, from yung title na nakapangalan sa magulang ninyo na namatay, imbis na dadaan sa inyo, dediretso na, no? Kay buyer na ipapangalan yung title. Okay. Pero same pa rin yung tax liability na babayaran ninyo. May estate tax pa rin po yan, ninyong matatakbuhan. At meron pa rin pong capital gains tax. Ang sinasabi lang po ng ating batas, magiging mas madali para sa inyo. Hindi na yung pabalik-balik pa kayo na, sige, isettle muna natin yung estate. Pag nasettle yung estate, pag nabayaran sa BIR, punta sa LRA, papangalan sa inyo magkakapatid. Pagkatapos, ibebenta rin sa buyer. Pagbenta kay buyer, punta na naman si buyer sa BIR. Tapos, punta na naman kay LRA para ipatitulo sa kanya. And then afterwards, saka mapapatitle sa kanya. Pero yung dalawang title yung lumabas, no? After nung title nila nanay at tatay. Pero kung mag-execute kayo ng ganitong dokumento, extrajudicial settlement of estate with deed of sale, from kay nanay at tatay, diretso na kay buyer. So, hindi na kayo babalik-balik. Yung makakasave kayo ng time or effort, no? Yun nga lang, hindi nyo ba rin matatakbuhan ang mga penalties, ang mga surcharges, kung halimbawang hindi kayo nakapag-settle ng estate within a year, no? So, yun lang po, no? Dapat aware ka doon, buyer, kapag bibili ka ng mga property na ganito. Bakit? Kung halimbawa, pumayag ka na, sige, ako na magbabayad ng capital gains tax, hindi mo alam na dapat palang bayaran din yung estate tax. Lugi ka doon kasi isa yung ipapangalan yung title Ikaw ang magbabayad lahat niyan. Unless otherwise, clear doon sa inyong usapan, doon sa may extrajudicial settlement of estate, na yung estate tax, ang magbabayad dyan, dapat yung mga legal heirs, no? Yung nagbenta ng property. So, at least, hindi dalawang transaction yan. Kasi, unang transaction, estate tax, pangalawang transaction, capital gains tax. Nahihilo na ba kayo? So, ganun yan, no? Pag when dealing with properties.
So okay naman pong bilhin, basta aware po kayo sa mga tax implications at syempre yung mga dokumento na kakailanganin ninyo. So unang-unang document natin, yung extrajudicial settlement of estate with deed of sale. Pagkatapos nun, mamaya, syempre, ibibigay natin ano ba yung mga kailangan, no? Na mga dokumento para ma-process yung title. Para aware si buyer, aware din po si seller. Okay. Syempre, shout out muna tayo. Good evening. Magandang gabi po. Sa mga nagko-congratulate po sa amin, thank you so much. Irene Almodovar, dyan sa my Grand Valley, Angono, Rizal. Si Alan Ronald Evaristo, good evening din po. Auring Afu, ayan. At Riza Herrera, Nancy Sabile, at ganun din po. Shout out na rin po. Tignan ko lang po ha, yung mga nanonood sa atin sa DZRH News. Ayan, Facebook ha, hanapin nyo lang po, i-search nyo po, and then makikita nyo po doon si Attorney Cam live na live. Si Flor B. Fernandez, 24/7 daw po, DZRH, ang Nanay Linda. Ason sa Nanay Linda, thank you po ha. Salamat po Carolina Apayor, at Henry Dolohan, Ronald Basco Rabino, congratulations DZRH. Thank you so much po. B-Boy Rodriguez, good evening. At si Yoli Akurin, LC Abenes. At sabi naman niya, pagbati naman po, pakibati Ninya. And to the proud parents, Shinbei Rantaro. Ayan, shout out po, pa-shout out naman po sa nanay ko, si Fe Mamangon, na nanonood ngayon. Hi Miss Fe. Cleo Fe Valenzuela, nanonood po sa May Bicol, and Evitz Escueta, good evening po. Babalik po tayo, ilang po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo, kasama pa rin po. Ako po si Attorney Cam, oras po natin, 17 minuto makalipas. Ang 7:00 ng gabi. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Kasama pa rin po ako po si Attorney Cam para sa DZRH Usapang Legal. Sagutin ko lamang po yung isang katanungan ng ating kababayan dito sa ating DZRH TV 4K live stream. May comment si Miss Letty, tatanong ko lang po, kung nagbenta ng isang lupa ang asawa ko na hindi ko alam, mababawi ko po ba ito? Legal po kaming kasal pero binenta niya ang lupa na nabili namin habang kasal kami. Maraming salamat po. Okay. Usually po, no, kapag halimbawa magbebenta ng property at mag-asawa kayo at isa lang ang nakapirma, hinahanapan po yan ng BIR ng marital consent. With marital consent, hahanapin po yan. Hindi mapapatitle yung property unless otherwise, no, hindi masyadong napansin ng ating audit officer yon. Pero ang mga magagaling na audit officer, kapag alam nila na married ang nagbenta, hahanapan po dapat nila ng marital consent, no? Ang may-ari nung ang deed of sale, no? Unless otherwise mapatunayan na ang binibenta nung spouse ay exclusive property niya, no? Kasi kung halimbawang mag-asawa kayo, wala kayong pinirmahan na prenuptial agreement, dapat itong property ninyo ay pag-aari ninyong dalawa. Ngayon, kung halimbawa po, no, naibenta ang property na wala pong consent, walang knowledge po nung asawa, ang bentahan po ay void. So, walang bisa, no? At kung may knowledge naman po si Mrs., magsisilbi itong parang continuing offer, no? At again, magiging perfected lang to kapag inaccept po ng spouse, no? Pumirma siya na yun nga po, pumapayag siya na ibenta ang property. So ganun po, no, wag na wag po kayong magbebenta ng property kung ikaw ay may asawa nang wala pong consent niya. Lagi yung with marital consent, ha? Kailangan kukunin ang pagpayag ng mga asawa, okay? So balik tayo sa extrajudicial settlement of estate. Ano ba yung mga kailangan po ninyo? Mga dokumento with deed of sale, ha? Okay, una muna syempre kailangan mapakita yung death certificate kung talagang namatay yung may-ari nung or yung nakatitle dun sa property. So, death certificate niya at kailangan din po ng mga birth certificate ng mga legal heirs. Bakit? Doon po makikita kung ano yung relasyon nyo doon sa namatay, no? Doon sa deceased. At makikita doon na kayo ay mga tagapagmana. So, by securing documents
such as birth certificate at saka po sa death certificate, so pwede po kayong magkaroon ng settlement of estate. And then of course, kasama dito yung mga valid government IDs at yung mga TIN numbers ninyo, kailangan po yan kasi may verification pa ng TIN numbers, no? Pagdating nyo sa BIR. Ngayon, mag-deed of sale na kayo. So kailangan nyo rin po na yun po, yung property ay yung bibili ng property, kung hingyan nyo po ng valid ID. Now, ang tanong, paano kung ang bumibili lang po ay isang asawa at may asawa siya at ayaw niyang ilagay lang, married to lang? Doesn't matter kung siya yung pipirma, kung siya ibibili, walang problema. Ang sinasabi lang natin, pag magbebenta, syempre meron dong di ba? Meron dong share dapat ang mga misis o kaya mister na may-ari ng property. Pagbentahan, kailangan with marital consent. Kung bibili naman si husband mo, kaya si wife mo, nasa ibang bansa siya, hindi siya makapirma, okay lang, bibili lang naman eh. At by law pa rin, kung wala silang prenuptial agreement, at sila pa rin ang may-ari ng property. So okay naman yun, walang problema. Yun lang ha, again, pagbentahan, it's a no-no, kailangan may marital consent po ha. So meron pong 5 years po, Miss Letty, may 5 years ka para i-annul yung sale, no? Kung halimbawang hindi mo alam at saka wala kang consent, so pwedeng ipa-void yung sale. So yung mga nagtatanong naman po kung ano ba dapat, no? Magsettle muna ng estate o ibenta yung property. Depende po, no? Kung again, magsisettle kayo ng estate and then naisipan ninyo na ibenta na lang ang property at may sure buyer na kayo, di ganun po. Kasi kung wala naman po kayong buyer, hindi naman kayo makakapag-execute ng extrajudicial settlement of estate with deed of sale. Kasi wala naman pong buyer. Pag may sure buyer na yon. So, might as well, ang kagandahan, pag wala pang buyer, isettle nyo na estate. Bakit? Para po, of course, mabayaran po yung tax liability at hindi po kayo ma-penalty or ma-penalize. Mabigyan ng penalty tsaka of course yung surcharge na tinatawag natin. Thank you so much. Maraming salamat po. Hanapin niyo po ako sa TikTok account, Attorney Cam. O mamaya magpo-post tayo ng content natin doon. Sumasagot po tayo doon na depende lamang po of course doon sa mga question yung isasagot natin. Talagang short lang po ito, short video lang po. Kung gusto niyo po talagang magtanong, no, doon sa mga case niyo, lumapit po kayo sa mga pinakamalapit na abogado sa inyong lugar. At ipakita niyo mga dokumento para kayo po ay mapayuhan ng mas maigi. Thank you so much muli po. Congratulations sa DZRH. Yay! Congratulations! Maraming salamat. Muli po, sama-sama tayo every Mondays, Wednesdays, and Fridays. Ako po si Attorney Cam. Every Tuesday and Thursday, makakasama nyo naman po si Attorney Rina Seco. Dito po sa DZRH, Usapang Legal para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bye! Happy weekend!